Isang gabi, habang tahimik na nakatunghay sa kalangitan ang milyon-milyong tala, biglang sumiklab sa puso ng sangkatauhan ang iisang tanong. Sino ba talaga si Jesus? At bakit siya iginagalang ng buong alabkapwa ng mga Kristiyano at ng mga Muslim? Sa bawat pintig ng ating dibdib, may pag-asang bumubulong. Kung tunay ngang may liwanag sa kanya, baka iyon ang susi upang paghilumin ang watak-watak na mundo. Kaya samahan mo ako ngayon. Buksan natin ang Biblia at ang Quran. Pakinggan ang dalawang tinig na tila magkaiba, ngunit magkabahagi sa isang dakilang himig, at tuklasin ang nakatagong ginto ng pag-asa na kayang pagdugtungin ang ating mga puso. Sa unang hakbang ng ating paglalakbay, alalahanin natin na ang Kristyanismo at Islam ay dalawang naglalakihang ilog ng pananampalataya na pinagmumulan ng higit sa kalahati ng populasyon ng daigdig. Sa unang tingin, para silang magkasalungat sapagkat tila magkaibang magkabilang pampang ang kanilang kinatatayuan. Ang unay inuugat sa paniniwalang si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nagkatawang tao upang iligtas ang sangkatauhan. Ang ikalawa na may buong galang na kumikilala kay Jesus na tinatawag nilang Isa al-Masih bilang isang dakilang propetang isinugo ng Allah. Ngunit kapag tayo'y tumigil sandali sa gitna ng batisan ng mga ideya, maririnig nating tila iisa lang ang agos na umaawit tungkol sa kanya, ang agos ng habag, pag-ibig at pag-asa. Unahin nating silipin ang larawan ni Jesus ayon sa Kristyanismo. Sa mga pahina ng Biblia, ipinanganak siya sa isang sabsaban sa Bethlehem, isang sanggol na bumaligtad sa langit at lupa, sapagkat tayo'y nakakita ng Diyos na nagkusang yumakap sa karukaan upang abutin ang tao. Dito pa lamang, nagliliwanag na ang mensahe. Walang kataasan sa harap ng pag-ibig na handang yumukod para lang mailapit ang sarili sa kapwa. Sa paglaki niya, sinundan siya ng madla dahil naghahatid siya ng katuruan na nagpapalaya. Mahalin ninyo ang inyong kaaway, magpatawad ng 77, magbigay ng lihim upang di kayo magkaluwalhatian sa pansin ng tao. Kay Jesus, ang kaharian ng langit ay kakambal ng kababaang loob. Isang balintuna na hanggang ngayoy patuloy na nagpapayuko sa mga pusong mapagmataas. Ngayon na may ihasa natin ang ating pandinig sa tinig ng Quran. Sa banal na aklat ng Islam, si Isa, Jesus, ay anak ni Maryam na dinalisay ng Allah at ginawang sagisag ng kanyang awa sa sangkatauhan. Isang mahimala at malinis na pagsilang ang iginawad sa kanya, bagay na buong paggalang ting sinasalubong ng kasaysayan ng Kristyanismo. Ngunit dito, sa Quran, nababanaag ang diin sa pagiging sugo niya. Nagturo siya ng tauhid, ang kadalisayan ng pagsamba sa iisang Diyos, at nagpalakas ng loob ng mga tao upang bumalik sa landas ng katarungan. Hindi siya tinatawag na anak ng Diyos sa pananaw ng mga Muslim, datapwat siya'y pinararangalan bilang Masih, ang pinahiran ng kabanalan na magbabalik sa katapusan ng panahon upang manaig ang katotohanan. Mapapansin nating sa magkabilang teksto, nangingibabaw ang paghanga sa diwa ng isang dakilang guro. Sa Biblia, nagsimula ang di pangkaraniwang paglalarawan kay Jesus sa pakikipag-usap niya sa mga doktor ng batas noong 12 taong gulang pa lamang. Siya sa templo, isang katalinuhang nagpalitumaging sa matatanda. Sa Quran, kapansin-pansing si Isa ay nagsalita na habang sanggol sa duyan. Ipinagtanggol ang dangal ng kaniyang ina at ipinahayag ang kanyang misyon. Ang ganitong kaparehong pagsisimula ay tila dalawang sinag na nagmumula sa iisang araw. Kapwa nagpapatunay ng di maipaliwanag na hiwaga na bumabalot sa kanyang pagkatao. Subalit higit pa sa mga pambihirang tagpo ng kanyang kapanganakan, kinikislap din ang mga himala na sumubok at humubog sa pananampalataya ng marami. Sa Ebanghelyo, nagdulot si Jesus ng nakapipigil hiningang mga kababalaghan, pinatahimik ang bagyo sa isang salita, pinagaling ang bulag sa putik at lawa, pinakain ang libo-libo sa ilang piraso ng tinapay at isda, at maging ang kamatayan ay napasunod sa kanya nang muli niyang buhayin si Lazaro. Sa Quran,
makikita ring nagpamalas si isa ng kahalintulad na mga tanda. Pinagaling niya ang ketongin at ang ipinanganak na bulag, nagbigay buhay sa putik na ibon na umilipad, at sa kapahintulutan ng Allah, bumuhay ng patay. Sa magkabilang panig, humihiyaw ang mensahe. Sa gitna ng pag-aalinlangan, mayroong ilaw na kayang bumago ng imposible at gawing tulay ang himala patungo sa pananalig. Gayunman, may isang krusyal na usapin na madalas ipinupukol sa pagitan ng dalawang tradisyon, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa tradisyong Kristiyano, ang krus ang sukdulang tagpo. Doon, sa pagdanak ng kanyang dugo, nabigkis ang kalangitan at kalupaan. At sa ikatlong araw, ang bato ay naigulong at ang libingan ay nagising. Sa Islam, may ikinukubli namang pangunawang kakaiba. Hindi pinahintulutan ng Allah na mapahiya ang kanyang pinagpipitaga ng sugo. Sa halip, iniangat niya si isa sa langit at ang nakita ng tao ay tila larawan lamang. Sa unang basa, tila paghihiwalay ito ng landas. Ngunit sa masusing pagninilay, makikitang pareho pa ring nagtataas sa dangal ni Jesus bilang tagumpay laban sa kamatayan, sa pamamagitan man ng pisikal na muling pagkabuhay o ng pag-angat na hindi nasilayan ng taong makasalanan. Kung gayon, ano ang hamon para sa iyo at sa akin? Kung sa dalawang dakilang aklat ay nakapaloob ang iisang himig ng pag-ibig, katotohanan at pagpapalaya, marapat lamang na tumugon tayo sa awit. Sino mang sumusunod kay Jesus, bilang Panginoon man o propeta, ay tinatawagan upang yakapin ang mga sugatang kaluluwa, palayain ang api, at maglatag ng tulay kung saan dati may pader. Ituwid natin ang maling paniniwalang hindi maaaring magsalo sa iisang hapag ang magkaibang pananampalataya, sapagkat sa bawat kwento ni Jesus, laging may paanyaya. Halika, kung ikaw ay nauuhaw, uminom ka at huwag kang matakot. Ang tubig ng pag-ibig ay hindi kumikilala ng etiketa, kredo o pasaporte. Dumadaloy ito sa puso ng sinumang handang uminom. Tingnan natin ang larawan ni Maria, kilala bilang Maria sa Kristyanismo at Mariam sa Islam. Kapwa tradisyon ang nagbibigay galang sa kanyang kadalisayan at sa kanyang matapang na pagtugon sa tawag ng Diyos. Kapag binuklat mo ang Ebanghelyo ni San Lucas, maririnig mo ang Magnificat, awit ng isang kabataang babae na nag-uumapaw sa pasasalamat dahil pinalingap ng Diyos ang kanyang abang lingkod. Kapag naman binasa mo ang Surah Maryam sa Quran, masisilayan mo ang kanyang pag-iisang loob sa disyerto, ang panganganak na may kahirapan at ang himikong pagtanggap sa plano ng Allah. Sa dalawang paglalarawan, nangingibabaw ang aral ng pagtitiwala, pagsuko sa nagliligtas na kalooban ng may kapal, kahit pa ang daan ay puno ng misteryo. Habang sinusuyod natin ang salaysay ng mga propeta at disipulo, natutuklasan nating si Jesus ay hindi lamang sentro ng doktrina kundi bukal ng aksyon. Sa Biblia, winika niya, "Anuman ang inyong gawin sa pinakahamak sa aking mga kapatid, sa akin ninyo ito ginawa." Sa Quran, ipinangako niya, "Ang sino mang tumindig alang-alang sa katotohanan ay aking kabilan." Walang puwang dito ang pananampalatayang nakaupo lamang. Hinihingi nitong tayo'y bumangon, makinig, at magmahal na parang bukas na ang huling araw. Kaya, kung ikaw man ay tagasunod ni Kristong nabayubay sa krus o ni isang iniangat sa langit, ang tawag ay iisa, buhayin ang kabutihan na tila apoy na hindi nauubos. Subalit bakit nga ba makahugot tayo ng pag-asa mula sa dalawang larawan ni Jesus? Sapagkat siya ang paalala na may laylayan ang langit at lupa, may pintuan ang pagitan ng Diyos at tao, at may daan patungo sa bukang liwayway kahit balot ng unos ang paligid. Sa tuwing binubuksan natin ang Biblia o ang Quran, parang inaanod ang ating pag-aalinlangan at pinapalitan ng panibagong katiyakan na ang pag-ibig ay hindi natatapos sa mga letra, kundi isinusulat natin ito araw-araw sa ating mga desisyon, sa paraan ng pagbati sa kapitbahay,
sa paraan ng paghawak sa sugat ng kaaway, at sa paraan ng pagluhod sa matimtimang panalangin sa gabi. Ibalik natin ang tanong, sino ba talaga si Jesus? Sa paningin ng Kristyanismo, siya ang Diyos na nagpakababa. Sa paningin ng Islam, siya ang propetang pinahiran ng karangalan. Ngunit sa puso ng mundong sugatan, siya ang tulay na nagdudugtong sa magkabilang pampang, isang tulay na yari sa kahoy ng krus at sa mga dasal ng mga propeta. Kung lalakarin mo ang tulay na ito, maririnig mo ang sipol ng hangin na nagsasabing, hindi mo kailangang pumili ng digmaan kapag may pagkakataon kang pumili ng kapayapaan. Ngayong narinig mo ang magkabilang salaysay, hayaang lumapit sa iyong imahinasyon ang mukha ni Jesus. Walang koronang ginto, walang sandatang bakal, kundi may matang naluluha para sa abang sangkatauhan. Sa mga mata niyang yaon, mararamdaman mong ikaw ay mahal, tinatanggap, at inaanyayahang sumali sa isang kilusang lampas sa relihiyon, kilusan ng pag-ibig. Sa gitna ng marubdob na pagtatanggol ng iba't ibang doktrina, tandaan mo na ang pinakadakilang himala ay hindi ang paglakad sa tubig o pagbuhay sa patay, kundi ang pusong bato na nagiging pusong laman, pusong tumitibok para sa kapwa, handang mapagod, handang magpatawad, handang umibig. Itanong natin sa ating sarili, ano ang kaya kong gawin simula ngayong gabi upang maging buhay na larawan ni Jesus sa mundong ito? Marahil ito'y isang tahimik na pagngiti sa estrangherong kinakabahan. Marahil ito'y pagtindig para sa kapatid na biktima ng kawalan ng katarungan. Marahil ito'y pag-ukol ng sandali upang dasalin ang kapayapaan para sa mga bayan na dumaraing. Sapagkat sa huli, walang sino man ang mahahabag sa ating talasalitaan kung nananatili lamang ito sa pahina. Kailangan itong maging pag-ibig na isinasabuhay. Yan ang tunay na nakakapagpalaya. At kung nadama mo ang init na iyon sa iyong dibdib, habang naglalakbay tayo sa mga pahina ng Biblia at Quran, huwag mo itong hayaang mamatay. Pag-alabin mo pa, ibahagi mo sa susunod mong kausap at magsindi tayo ng milyon-milyong ilaw hanggang masilaw ang dilim. Ito ang ating gawain, ito ang ating pag-asa, ito ang ating pagkakaisa. Isang umaga, habang tahimik na nagbubukang liwayway ang silangan, inaninag ko ang ginintuang sinag na dahan-dahang humahalik sa tuktok ng bundok. Wari bang inuusig ng liwanag ang anumang bakas ng dilim? Sa sandaling iyon, may bulong na nagwisik sa dibdib ko. Kung ang liwanag ay kayang tumagos sa ulap, tiyak kayang tumagos din sa pagitan ng mga puso. Kaya narito ka ngayon. Oo, ikaw na nakikinig. Pit-pit ang pag-asang matutuklasan natin kung paano sumiklab ang apoy ng pananampalataya sa dalawang malalaking pamayanang sumasamba kay Jesus. At kung paanong ang apoy na iyon ay posibleng maging tanglaw ng sangkatauhan. Huminga ka ng malalim dahil sa bahagi ikalawa ng ating paglalakbay, babaybayin natin ang daang tinahak ng mga unang alagad, ng mga khalifa at ng mga bayan na kinulong at pinalaya ng kasaysayan, and magsisindi tayo ng bagong sulok para sa ating panahon. Noong mga unang dekada matapos ang pag-akyat ni Jesus, ayon sa pananaw Kristiyano, nagsimulang magpulong ang kanyang mga tagasunod sa simpleng mga tahanan at katakumba. Walang mararangyang gusali, walang platero ng pilak, tanging basag-basag na tinapay, nilakbay ng luha at pag-asa. Sa mga lihim na gabi ng pananalangin, isinilang ang di malirip na lakas na nagtaboy sa kanila upang yakapin ang may sakit, pakainin ang gutom, at ipahayag na bagaman hari si Jesus, hinubad niya ang koronang ginto kapalit ng koronang tinik. Dumaluyong ang pag-uusig mula sa Imperyong Romano, hinuli, iginapos, at ilang beses ipinain sa hayok na leon ang mga Kristiyano. Subalit habang pumapatak ang dugo ng martir, mas lalong nag-ugat ang binhi ng katapangan, sapagkat nakita nila sa liwanag ng kandila na may Panginoong nagsabing, "Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Ang takutin ninyo ay yaong makapaglalagak sa kaluluwa sa dilim." Kasabay ng pagliliyab ng kabataang simbahan, may isa namang umuusbong na awit ng pananampalataya sa lupain ng Arabia.
6 na siglo ang lumipas, ipinahayag ni Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang mensahe ng Quran, iisang Diyos, katarungan, awa, at pag-aalay ng sarili. Sa gitna ng malawak na disyerto, ipinakilala rin niya si Isa al-Masih na dinalisay ni Allah at itinaas bilang tanda ng awa. Aba, tila sumasalubong ang 2 ilog, kapwa binubukal ng pag-ibig sa Diyos at habag sa tao. Nang yumabong ang unang pamayanang Muslim, ipinahayag ni Muhammad na walang sino man ang maaaring puwersahin sa pananampalataya at lahat ng taong bumaba mula sa kasulatan, kabilang ang mga Kristiyano, ay karapat-dapat igalang. Ganito sumibol ang binhi ng marangal na pakikitungo. At nang lumipas ang mga taon, ipinakita ng ilang kalifa ang halimbawang ito na parang gintong sinag sa magulong ulap ng politika. Isang matinding kislap sa kasaysayan ang pagdating ni Khalifa Umar sa Jerusalem. Isinuko sa kaniya ng mga Kristiyano ang lungsod at imbis na gawing palasyo ang simbahan ng banal na libingan, tumanggi siyang magdasal roon upang hindi ito maagaw ng sinumang mananakop pagkatapos niya. Sa halip, yumuko siya sa lupa sa tabi, naglatag ng simpleng sandalan at doon nagdasal. Mula roon, itinayo ang isang masjid na naging simbolo ng paggalang sa banal na espasyo ng iba. Sa dampa ng kapayapaan, nabuo ang kasunduang nagsabing, mananatili ang pag-aaring Kristiyano sa kanilang mga banal na lugar at ligtas sila sa pananampalataya nila. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakasuksok sa espada, kundi nasa kakayahang magbigay dangal sa kapwa. Samantala, sa mga nayon at lungsod ng Imperyong Romano, patuloy na yumabong ang teolohiya. Pinagtibay sa mga konseho ng sinaunang simbahan ang pagka-Diyos ni Jesus. Pinagtalunan ang kanyang kalikasan at sa huli, nagkakaisang tinindigan na siya ay ganap na Diyos at ganap na tao. Hindi maikakailang pigil hinga at mapusok ang mga debating ito. Ngunit kung susuriin, pareho nitong pinipigilan ang labis na pagkahulog sa alinmang dulo. Isang panig na tinitingnan si Jesus bilang taong walang kapangyarihan at isang panig na bumubura sa kanyang pagiging ganap na kapiling ng karaniwang tao. Samantala, sa mundong Muslim, patuloy ding hinabaan ng mga eskolar ang pagninilay sa misteryo ni Isa. Paano siya nakapagpagaling? Ano ang kahulugan ng pagiging masi? Sa tuwing bubuksan ng mga Sufi ang kanilang mga awit, maririnig ang mga bersong pumupuri sa kababaang loob ni Jesus. Tinatawag siyang Ruhullah, ang Espiritu ng Diyos. At sa pagsayaw nila, parang hinahagkan nila ang hangin ng parehong pag-ibig na bumabalot sa mga mongheng Kristiyano sa kanilang mga salmo. Dumating ang tinatawag na ginintuang panahon ng Andalusia, doon sa Cordoba at Granada, kung saan sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang mga kampana at adhan. Sa ilalim ng mga palasyong napapalamutian ng abstraktong kaligrapiya, sinikap ng mga pantas na Hudyo, Kristiyano at Muslim na pag-isahin ang agham at pananampalataya. Habang nagtatawanan ang mga kabataan sa hardin ng mga dalanda, nagbubukas din ang mga talakayan tungkol kay Jesus sa mga aklatan na naglalaman ng libu-libong kasulatan. Dito, nasilayan ng mundo na posible palang sumulong ang kaalaman nang hindi sinisira ang katapatan sa Diyos. Posible palang pag-isahin ang pag-ibig sa karunungan at pag-ibig sa kapwa at ipagsalo ang tinapay ng walang takot sa pagkakaiba. Ngunit hindi puro bulaklak ang dahon ng kasaysayan. Sumiklab ang mga krusada. Marahas na sigawan ng Diyos ang hahadlang at Allahu Akbar, na kapwa ginamit upang bigyang katarungan ang pagdanak ng dugo. Sa gitna ng karimlan, umapaw pa rin ang paminsang liwanag. Nang muling bawiin ni Salahuddin Ayyubi ang Jerusalem, pinatunguhan niya ang simbahan ng kabataan niyang kaibigan, na pari at nagtakda ng mga bantay upang siguraduhing hindi maaabuso ang banal na lugar. Tila nagpaalala si Salahuddin na kahit sa gitna ng digmaan, may puwang pa rin sa puso ng mandirigma para sa karangalan ni Jesus at sa kanyang tagasunod. Sa ating lupang sinilangan, lumapag ang pananampalatayang Kristiyano kasabay ng mga mananakop na Kastila.
at di naglaon. Sumunod naman ang pananampalatayang Islam na nanggaling pa sa mga kalakalang pandagat ng Mindanao. Sa loob ng maraming siglo, nagtagisan ang dalawang kaisipan, ngunit nagpausbong din ng mga tulay, lalo na nang maghawakan ng kamay ang mga katutubo at misyonero upang gawing tahanan ang Marawit, Zamboanga. Kapag tinutugtog ng isang tausog ang kulintang habang kumakanta ang isang karaniwang Tagalog ng pasyong mahal, nagtatagpo sa iisang himig ang damdamin ng dalawang pananampalataya nang hindi nagwawaksi sa kani-kaniyang tradisyon. Balikan natin ang puso ng aral, kapatawaran. Sa Ebanghelyo, winika ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Sa Quran, ipinapaalala sa atin, ang gantimpala sa masama ay masama ring kasing tulad nito. Ngunit sino mang magpatawad at makipagbunutungo sa kapayapaan, ang gantimpala niya ay nasa Allah. Kung tutuusin, hindi kailanman naging hadlang si Jesus sa kapatawaran, bagkus siya ang pinagmumulan nito. Sa tuwing sumisilip ang lamig ng puot sa iyong puso, isipin mong sa bawat bigwas ng pako sa kanyang kamay o sa bawat pagkutsa sa kanyang pagiging propeta, tumugon siya ng katahimikan at dasal, isang lihim na sandatang mas makapangyarihan kaysa tabak. Ngayon, sumisilip ang hamon ng katarungan. Kapwa tradisyon ang sumisigaw ng pagkalinga sa inaapi at pag-unlad ng lipunan. Sa mga gawa ng mga apostol, ipinasya ng unang simbahan na ipagbili ang sobra at ipamahagi sa mga balo. Sa Quran, inuutos ang zakat, ang sapilitang kawanggawa, upang tumaas ang luha ng tulong hanggang batuhin ang disyerto ng kahirapan. Kapag sinusunod mo ang dalawang utos na ito, lumalakad kang kasama si Jesus sa palengke ng Nazaret at kasama rin si Isa sa palasyo ni Heraclius. At sa bawat hakbang, binubura mo ang guhit ng gutom at kawalan ng dignidad. Ano naman ang saysay nito sa panahong digital na puno ng ingay? Sa ngayon, napakadaling mag-post ng mapurol na pahayag at agad magpasabog ng mapanuyang komento. Ngunit ang paalala ni Jesus sa Biblia at ni Isa sa Quran ay iisang kurot. Mag-ingat sa salita, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso nagsasalita ang bibig. Ang tanong, ano ba ang umaapaw sa puso mo? Galit ba o habag? Kapag binuksan mo ang sipi ng iyong puso, hayaang madaig ng pag-ibig ang dulas ng daliri sa pagpindot ng mapanirang salita. Sa gayong paraan, ikaw ang nagiging dosis ng liwanag sa kadiliman ng malawak na lansangan ng impormasyon. Pumasok tayo sa kwento ng mga personal na pagbabagong dalang inspirasyon. Isang batang sundalo sa Balkan ang lumikom ng galit laban sa kaibayong relihiyon, ngunit nang makasaksi ng madre na ipinanganak sa Mindanao at nag-aruga sa mga ulila, ana ng magkabilang panig, napakilos siyang hilumin ang kanyang sugat. Sa kabilang dulo ng mundo, isang batang imam naman ang kumala sa lihim na grupo ng panatikong kabataan nang madiskubre niyang si Jesus, ayon sa Quran, ay nagtuturo ng kababaang loob at na ang pamimilit sa pananampalataya ay isang paglapastangan kay Isa. Parehong kwento iyon ng pagbagsak ng pader sa gitna ng puso. Parehong tagpo ng pagyakap sa liwanag sa gitna ng sigawan ng politika. Nagtalumpati noong nakaraang taon ang isang Santo Papa, nagsasabing, hindi tayo dapat matakot sa katotohanan kahit saan ito magturo. Kaagapay niya, naglabas ang mga pantas Muslim ng Amman Message, isang liham na nananawagan ng pagkilala sa marangal na pagkakaiba-iba ng mga madhab at pagrespeto sa mga Kristiyano. Kung susuriin, pinipinta nila ang iisang tanawin, isang mesa ng pag-uusap kung saan walang nag-aangkin ng monopolyo sa kabanalan, sapagkat ang kabanalan ay parang tubig. Kapag sinarhan mo ang palad, matutuyo. Ngunit kapag ibinuka mo, papatak sa lupa't magpapatubo ng panibagong hardin. Habang bumubulong ang hangin ng sigalot sa iba't ibang sulok ng daigdig, may mga kabataang Pilipino, Indones at Arabo na nagsusulong ng kapitbisig sa komunidad. Isang proyekto kung saan ang mga kabataan ng simbahan at masjid
ay sama-samang naglilinis ng dagat, nagtatanim ng bakawan, at nagbabahaginan ng kwento kung paano nila minahal si Jesus at si Isa. Sa bawat tawa at pagod na pisngi, nadarama nilang hindi palahadlang ang kwelyo ng relihiyon upang maglukso ang puso sa pag-aaruga sa nilikha ng may kapal. At sa ilalim ng dilaw na ilaw ng lamparang nakapaskil sa gilid ng bangka, umaalingaw-ngaw ang awit na may liriko ng Kristiyano at himig ng Muslim. Isang lumalagablab na paanyaya sa buong mundo. Halina, tayong lahat ay sumandig sa iisang lambingan ng awa. Muli, balik tayo sa pinakapuso. Pag-ibig. Madalas isalarawan ng mga Heswita ang agape, ang walang pasubaling pag-ibig bilang apoy na hindi nauubos kahit lumakas ang bagyo. Gayon din, ang mga pantas Muslim ay naglalarawan ng rahma, awa, bilang ulan ng tagsibol na bumubuhay sa tuyong parang. Apoy at ulan, tila magkaiba, ngunit parehong nagbibigay buhay. Sa tuwing binibigkas natin ang ngalan ni Jesus, nararamdaman nating sumisiklab ang apoy. Sa tuwing dinadalangin natin si Isa, dumadaloy ang ulan. At sa pagsasanib ng dalawa, pumapatak ang singaw na bumabalot sa kalangitan ng buong planeta. Isang higanting yakap ng may kapal. Huwag din nating kalimutan si Maria, Mariam, na patuloy na nagiging tulay sa damdamin ng dalawang pananampalataya. Sa Pilipinas, may mga pamilya sa Mindanao na sabayang nagro-rosaryo at nagdarasal ng Surah Maryam sa gabi ng Pasko. Ipinapakita nilang walang hadlang ang wika sa panalangin kapag ang puso'y nakatuon sa kabutihan. Sa bawat hikbi na ng isang ina na namimighati, sumisilip si Maryam bilang sagisag ng katiyakan na dinirinig ng Diyos ang bulong ng ina. At sa bawat batang naliligaw ng landas, sumisipol si Jesus. Halika, magsimula tayo muli. Tatapusin ko ang iyong pagod. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Paano ko maisasalin sa gawa ang kabutihang aking narinig? Maaaring una, bigyang oras mo ang isang kaibigan ng ibang pananampalataya at makinig ng walang panghuhusga. Pangalawa, subukan mong manalangin para sa kanya gamit ang mga salita ng iyong tradisyon. Sa gayon, ginagawang tulay ang dasal at hindi pader. Pangatlo, ilaan mo ang lakas mo sa proyektong magpapakain sa bata, magpapagamot sa may sakit, o magpapatayo ng silong para sa mga nawalan ng tirahan. Sapagkat doon sumisiklab ang tunay na larawan ni Jesus, hindi sa mga altar na marmol, kundi sa mga kamay na marunong tumulong. Kapag kinahaharap natin ang pag-aalinlangan, alalahanin nating si Jesus, maging sa Biblia o Quran, ay nagturo na ang sinumang naghahanap ay makasusumpong. Kaya kung may pagdududa kang pumipiglas, yakapin mo ito. Hipan mo hanggat maging apoy ng pag-usisa imbes na apoy ng galit. Kung magtatanong ka ng may kababaang loob, dadalhin ka ng Espiritu sa mga sagot na lalong magpapatatag ng iyong pananampalataya at magbubukas ng puso sa katuwang mong nananalig. Habang sumasapit ang huling sandali ng ating pagkukuwento sa bahaging ito, marahil nararamdaman mong may naglalagablab na liwanag sa iyong kaloob-looban. Huwag mo itong ikubli. Pagbigyan mo ito ng hininga. Isabog mo sa mundo ang liwanag na iyon sa pamamagitan ng maliliit at matapang na hakbang. Isang matapat na pagngiti sa guard na Muslim sa universidad. Isang taos-pusong pasasalamat sa madre na nagturo sa iyo ng sining. Isang taimtim na pag-usal ng Bismillah at Ama namin sa iisang gabi bilang tanda na handa kang kilalanin ang Diyos sa lahat ng kanyang pinto. Sa bawat hakbang, nagiging makakapal ang tulay at naiinggit ang daan-daan pang pader sapagkat nakikita nilang may mas mataas na sining kaysa pagtatayo nila, ang sining ng pag-ibig na binubura ang distansya. Pakinggan natin ang munting bulong ni Jesus na nakatago sa parehong kasulatan. Huwag kang mangamba, kasama mo ako hanggang wakas. At si Isa'y sumasabay, nagsasabing, kapag may dumating na pagsubok, magtiwala ka sa awa ng Allah, sapagkat ang awa niyang iyon ay higit pa sa galit mo sa sarili.
2 tinig, iisang awit, awit ng pag-asa. Kung hahayaan mong lamunin ka ng indayog nito, makikita mong kahit gaano kalawak ang karagatan ng pagbabanta, may ilaw na kumikislap sa dulo. Ang ilaw na sumusugal na kaya pa nating magmahal. Sa pag-usad ng ating pagninilay, maisusulong natin ang mas malalim na pag-unawa sa hinaharap na pinapangako ng 2 banal na tradisyon tungkol kay Jesus. Ang muling pagparito na pumupukaw ng takot sa ilan, ngunit higit na nagbibigay ng pag-asa sa mga naglalakad sa dilim. Sa pananaw ng Kristyanismo, si Jesus ay babalik upang buuin ng ganap ang paghahari ng Diyos. Ibabangon ang mga patay at papawiin ang luha ng bawat nilalang. Sa pananaw ng Islam, si Isa al-Masih ay bababa mula sa langit upang wasakin ang kabulaanan, pangunahan ang pag-iiral ng katarungan, at itatag ang panahon ng kapayapaang hindi kayang igupo ng anumang kaharian ng tao. Magkaiba man ang detalye ng salaysay, iisa ang himig, may liwanag na naghihintay sa dulo ng mahabang gabi, at ang liwanag na iyon ay hindi simpleng pagsiklab sa kalangitan, kundi pagningning ng pag-ibig sa puso ng sangkatauhan. Kung iinumin natin ang diwang ito, mauunawaan nating ang huling araw ay hindi dapat katakutan ng sukdulan, kundi yakapin bilang paanyaya sa pagbabago ngayon, sapagkat hindi darating ang bukas na luntian kung hindi natin arugain ang binhi sa ating palad. Kapwa turo ng Biblia at Quran na ang pagliligtas ay hindi nakasalalay sa pagkibit balikat, kundi sa aktibong pakikibahagi. Palayain ang bihag, pakainin ang nagugutom, balutan ang sugatan, at buhaying muli ang pag-asa ng mga nawalan na ng dahilan upang bumangon. Sa ganitong diwa, nagiging pulso ng kasalukuyan ang mga pangako ng hinaharap, at ang bawat sigwa ng kaguluhan ay nababago bilang oportunidad na umalpas sa pagiging makasarili tungo sa pagiging tagapagdala ng habag. Isipin mo ang isang pamayanang sinalanta ng bagyong dumurog sa mga bahay at kabuhayan. Dumating ang mga voluntaryong Kristiyano na may dalang kaldero ng mainit na lugaw at bukas na tainga para sa mga umiiyak. Kasunod nila, dumating ang mga kabataang Muslim na may dalang materyales sa pagtatayo at mga salita ng panalangin na pinupuno ng lakas ang nanghihinang loob. Walang nagtanong kung alin sa kanila ang may tama o dapat manguna. Ang mahalaga'y kumilos silang magkakasabay tulad ng 2 ugat na naghahatid ng iisang dugo sa puso ng iisang katawan. Sa tuwing may bagong dingding na nabubuo o may paslit na muling nakangiti, tila isang patikim ng hinaharap ang bumababa, hinaharap na ipinangakong dadalhin ni Jesus sa kanyang muling pagparito. Subalit bago pa man sumapit ang araw na iyon, hinihimok tayong ipamana ang liwanag sa bawat sulok na ating mararating. Kapag binuksan natin ang ating tahanan sa kapitbahay na may ibang pananampalataya, nagiging buhay na sagisag tayo ng tulay na babagtasin ng marami pagdating ng panahon. Kapag ipinagtanggol natin ang karapatan ng isa mang minorya, nagigising ang diwa ng makatarungang paghahari na dala ng tagapagligtas. Kapag iniwan natin ang galit at pinili ang makinig, parang pinaiikutan natin ng bakal na poste ang gulugod ng lipunan upang hindi ito mabali sa pagsubok. Sa bawat munting tagpo ng kabutihang umaakyat laban sa agos ng alinlangan, pinalalawak natin ang puwang kung saan maaaring mamuukadkad ang hinaharap ni Jesus. May mangilan-ngilang magtatanong, paano kung hindi naman sabay-sabay tumimo ang paniniwala sa puso ng lahat? Paano kung may patuloy na kumakapit sa sandata ng puot? Sagot ng 2 kasulatan, magtiyaga, magpatawad, manalangin at magsabuhay. Sa Kristyanismo, inutusan tayong magpatawad ng maka-77 ulit. Sa Islam, pinagtibay na ang awa ni Allah ay sumasapaw sa kanyang puot. Sa tuwing iniaalay natin ang pagpapatawad kahit isang hibla lamang, nagiging saksi tayo sa kapangyarihang maagang bumaba mula sa hinaharap, kapangyarihang kayang suyuin ang bato upang maging tinapay, ang sibat upang maging araro, at ang pader upang maging pintuan. Hindi rin maikakailang may mga propesya ng sagupaan bago sumikat ang huling bukang liwayway, at maraming puso ang nangangatog sa ganitong mga tanawin.
Ngunit tandaan, sa pareho ring propesya, laging may maliit na hukbo ng mga tapat na pinag-iibayong lakas at sila ang magiging binhi ng bagong mundo. Ipinapaalaala nito na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami, kundi sa lalim. Hindi sa ingay, kundi sa alab ng paninindigan. Kapag tinawag tayong pumagitna sa tensyon, hindi para maghagis ng bato, kundi magbukas ng kamay, gawin nating alaala ang halimbawa ni Jesus na naglayong pag-isain ang mga dating magkakagalit sa pamamagitan ng hapag-kainan at paghuhugas ng paa. Gayon din ang halimbawa ni Isa na magbabalik upang durugin ang mapanlinlang na panuntunan at igiit ang mapagkalingang katarungan. Sa bawat kumikislap na salaysay ng kabutihang naganap sa kasaysayan, humahabit tayo ng balabal na isusuot ng mga susunod na salinlahi. Noong nilusob ang Sarajevo, isang imam at isang pari ang salitan sa pagbuhat ng patay sa lansangan. Walang kibuan, puro luha. Sa kanilang tahimik na pakikipagpalihan, tumutugtog ang himig ng Biblia at Quran sa gitna ng mga sumasabog na bomba, at ang lungsod na puno ng abo ay nagkaroon ng panibagong pangalan, Lungsod ng Pag-asa. Sa Pilipinas, ilang guro mula sa mga paaralang Katoliko ang nagtungo sa isang madrasa upang mag-alay ng aklat at bolpen. Kapalit nito, pinahiram sila ng mga iskolar Muslim ng mga tula ni Rumi at Ibn Arabi. Saksi ang araw at gabi sa paghamog ng bagong komunidad ng kaalaman, paggalang at pag-ibig na tumatanim ng puno ng kapayapaan sa pusod ng lupaing matagal ng uhaw. Ngunit ang pinakamahalagang bakas ay ang bakas sa ating sarili. Kapwa iginigisa tayo ng dalawang tradisyon sa apoy ng pagsusuri. Ano ang laman ng aking puso kapag iniisip ko si Jesus? Hinihila ba ako ng takot o binubukal ako ng pananampalataya upang magmahal? Sa Kristyanismo, sinabi niya, kailangang mamatay ang butil upang mabuhay ng sagana. Sa Islam, inulit ni Isa na ang sinumang magpalakas ng kapwa ay pinalalakas ni Allah sa araw ng paghuhukom. Kaya tuwing pinapaubaya natin ang lumang sarili, ang pagyayabang, paninira at puot, para tayong naghahasik ng binhi sa lupang dinilig ng luha. At sa takdang panahon, sisibol doon ang puno na magbibigay lilim kahit sa mga dating kaaway. Sa mga lungsod na pinipigilan ng trapiko at alikabok, maaaring tila katang-isip ang ganitong pangako. Subalit maglakad ka sa gabi habang kumikindat ang mga bituin. Makikita mo, kahit gaano kalabo ang kalangitan, may mga butil ng liwanag na nagpapahiwatig na hindi kailanman ganap na mawawala ang pag-asa. Ganyan din ang biyaya ng muling pagparito, parang bituin na hindi pa abot kamay, ngunit sapat upang ituwid ang landas ng naglalakbay. Kapag ikaw ay nalulula sa balita ng digmaan, alalahanin mong sa bawat setro ng paghihirap, may mga kamay na hindi sumuko. At sa bawat pagbangon ng isang komunidad, gumagalaw si Jesus, na parang liwanag sa mata ng kabataan, sumisingasing sa paligid na parang hangin ng Mayo na nagdadala ng pabango ng bagong pamumukadkad. Sa hinaharap, sinasabi ng ilan, mawawasak ang mga pader ng periodiko at ang katotohanan ay maglalakbay na lamang sa himpapawid, paghihiwalayin ang gintong berso sa maruming putik. Sa araw na iyon, ang tinig ni Jesus ay magiging malinaw gaya ng unang liwanag sa umaga, at ang pagtawag niya sa katarungan ay hindi na madadaga ng bulong ng korupsyon. Ang sino mang kumalaban sa pag-ibig ay luluhod, at ang sino mang kumapit sa awa ay tatayo. Subalit bakit pa natin hihintayin ang gayong kagilagilalas na tagpo kung maaari na nating simulan ang paghahanda ngayon? Kung kaya natin ligpitin ang baril ng hinanakit at hawakan ang martilyo ng pag-aayos, bakit pa natin dadagdagan ang sugat ng mundo? Marahil nararamdaman mong mabigat ang hamon. Paano kung mag-isa lang ako? Ngunit huwag mong maliitin ang alab ng kandila sa gabi. Isang sipol ng liwanag ay sapat upang tabigin ang malawak na karimlan sa paligid nito. Kapag nagkaroon ka ng lakas na magsabi ng patawad, maaaring isa lang ang makarinig, ngunit ang pintig ng habag ay magpapaniklop tuhod sa libong espiritong sakim.
sapagkat ganito isinasagawa ng may kapal ang kanyang himala, sa katahimikan, sa kababaang loob, sa pag-ibig na hindi nangingibabaw kundi nagtataas sa kapwa. Sa sandaling iyon, aktibong nakikibahagi ka sa paghahari na ipagpapatuloy ni Jesus kapag ibinaba niya ang bagong langit at bagong lupa. Hindi mabubuo ang wakas kung wala ang awit ng pasasalamat. Kapag pinili mong magpasalamat gabi-gabi para sa hininga, pamilya, kaibigan, pati na sa pagsubok, binubusog mo ang kaluluwa mo ng lakas na kakailanganin sa darating na bukang liwayway. Binabanggit ng Kristyanismo na ang pasasalamat ay susi sa kapayapaan na hindi kayang unawain. Itinuro ng Islam na ang syukr ay naghahatid sa bahaghari ng karagdagang biyaya. Kung tutuusin, iisang pintig lang iyon. Kung marunong kang magpasalamat, nagiging bukas ang mata mo sa kagandahang matagal nang nakapaligid at nakahanda kang ibahagi ito sa iba. Sa gayong paraan, pinapadali mo ang transisyon mula sa kasalukuyang daigdig patungo sa sinag ng hinaharap. Narito tayo ngayon sa dulo ng isa pang yugto ng ating paglalakbay at marahil nagtatanong ka, sapat na ba ang alam ko upang humakbang? Sapat na ba ang lakas ko upang mabuhay sa gitna ng hidwaan? Ang sagot ay oo, kung ang binhi ng pag-ibig ay tunay na nakatanim sa puso mo. Hindi kailanman hiniling ni Jesus na perpekto ka bago ka magmahal. Hiniling niya lamang na buksan mo ang pinto at hayaang pumasok ang kapwa. Hindi kailanman hiniling ni Isa Almasih sa Quran na makamtan mo muna ang lahat ng karunungan bago ka humabi ng katarungan. Hiniling niya lamang na lumakad ka sa direksyong patungo sa awa. Kung may maliit kang ilaw, pasan mo na ang pangako ng liwanag na lulukob sa buong sanlibutan, sapagkat ang iyong ilaw ay kapilas ng liwanag na maghahari sa wakas. Ialay natin ang sandali para sa tahimik na pangako sa sarili. Mamumuhay ako na parang narito na ang pangakong araw. Kakausapin ko ang kapatid kong naiiba ang pananaw ng may galang. Itatayo ko ang komunidad na hindi naghihintay ng perpektong kalagayan, kundi lumilikha ng pag-asa habang may oras pa. Sa bawat paghihip ng hangin, maririnig mo ang bulong ng hinaharap. Huwag kang bibitaw, huwag kang mapagod, sapagkat kasabay mong humahakbang si Jesus. Ang Jesus ng Biblia, ang isa ng Quran, at sa kanilang piling, ang pinakamadilim na gabi ay maglalaho upang bigyang daan ang araw na hindi nalulubog kailanman. Sa pag-inog ng ating mga pangarap tungo sa higit na masaganang bukas, kinakailangan nating pagliyabin ang apoy ng pagkilos sa bawat araw na ipinagkakaloob sa atin. Kung tunay ngang kapwa nag-aanyaya, ang Biblia at ang Quran na maging daan ng liwanag si Jesus sa ating puso, kailangang makita iyon sa pinakakaraniwang sandali, sa pagtikim ng mainit na kape sa umaga, sa paglalakad patungo sa gawain, sa tahimik na pagyuko bago matulog. Ang banal ay hindi natatago lamang sa katedral o sa masjid. Nakahimlay ito sa galaw ng ating mga kamay at sa pintig ng ating dibdib, kaya unang hakbang ang pagmulat. Sa bawat paggising, isaisip na may misyon tayong gawing hardin ang tigaang napaligid. Habang humihinga, sambitin sa puso ang pasasalamat, sapagkat walang ibang pataba ang mas mabisa kaysa pagkilala sa kabutihang natanggap. Sa ganitong simpleng gawi, hinahasad natin ang loob na maging sisidlan ng awa. At kapag busog sa awa, kusang sumisibol ang lakas upang maglingkod. Ang paglilingkod naman ay hindi laging nangangailangan ng mga dambuhalang proyekto. Sapat ng simulan sa tahanan, makinig ng buong atensyon sa kwento ng kapatid, magbigay daan sa amang pagod magpahinga, magtiyaga sa batang paulit-ulit magtanong. Sa bawat paghinahon, isinasabuhay natin ang pagtitiis na itinuro ni Jesus habang siya'y dumaranas ng pangungutya at ang katiyakan ni Isa na ang bawat gawaing nakaugat sa kabutihan ay sinusulat ng Allah sa aklat ng gantimpala. Kung makitaan tayo ng kabaitan sa loob ng 4 na sulok ng bahay, madali tayong pagkatiwalaan ng mas malawak na tungkulin sa labas. Sa gayong pag-unlad, unti-unting nakukulayan ng pag-asa ang lansangan, sapagkat hindi na basta-basta nanaig ang iritasyon at pagmamadali.
Sa bawat ngiti at pag-abot na ginagawa natin, tila kumikislap ang mumunting bituin na maggagabay sa mas malalaking hakbang ng lipunan. Samantala, sa lugar ng paggawa, pabrika, sakahan, opisina o palengke, naroon ang pagsubok ng integridad. Naaakit ang tao na sumuway sa tama kapag nakikita niyang walang nakamasid. Ngunit sa Biblia at Quran, malinaw na laging nakatingin ang may kapal at isinusulat ang bawat lihim sa timbangan ng katarungan. Kaya maging tapat sa timbang ng bigas, sa oras ng trabaho, sa paggamit ng kagamitan, tuwing nilalabanan natin ang tukso ng pandaraya, ginagaya natin si Jesus na tumangging gawing bato ang tinapay para sa pansariling kapakinabangan at sinasalamin natin si isa na hindi nag-atubiling ituwid ang maling kalakaran ng pamilihan. Sa ganitong paraan, nagiging mabangong handog ang karaniwang gawain, nagiging sakramento ang pawis, nagiging awit ang bawat paghihili ng hangin sa buntot ng palayan. Kung milyon-milyong manggagawa ang magpupursigi sa ganitong linya, magsasara ang pintuan ng katiwalian at bubukas ang bintana ng tunay na pag-unlad na sabay na makikinabang ang may-ari at manggagawa. Hindi maiiwasan, gayunpaman, ang mga pagkakataong masasalpok tayo ng kabiguan. Maaaring bumagsak ang ani dahil sa tagtuyot, bumagsak ang negosyo dahil sa sakit, o bumagsak ang relasyon dahil sa tampo. Sa gayong sandali, madali tayong matuksong isara ang puso at manumpan ng hinanakit. Ngunit alalahanin, sa pagitan ng Biyernes Santo at Linggo ng pagkabuhay, lumipas ang dumadagundong na katahimikan ng Sabado, at doon, sa tila pagkatalo, sinilid ni Jesus ang binhi ng pinakadakilang tagumpay. Gayon din, bago inangat si isa sa langit, ipinakita muna sa kanya ang pagsuway ng ilan na tila kabiguan, ngunit isinuklob iyon ng Allah sa balabal ng tagumpay. Kaya kung ihahatid tayo ng tadhana sa lansangan ng luha, huwag tayong manatili roon ng walang pag-asa. Humagulgol kung kailangan, ngunit pagkatapos, itindig ang sarili, sapagkat bawat lagas ng luha ay patak ng ulan na magdidilig sa susunod na ani ng kaligayahan. Sa larangan ng pakikitungo sa kapwa, lumilitaw ang tanong, paano ba tayo magbubuo ng totoong dialogo kung iba-iba ang wika, kulay at alamat? Una, sa pamamagitan ng taos-pusong pakikinig. Habang nakaupo ka sa tabi ng isang kapatid na Muslim at nakikinig sa kanyang pagdarasal, huwag mong igapang ang isip sa paghahanap ng mali. Hanapin mo ang himig ng sinseridad dahil iyon din ang ugat ng panalangin mo. Kapag nakaharap mo ang isang kapatid na Kristiyano na may hawak na rosaryo, huwag agad isipin na may banyagang ritual siyang inaaral. Pakinggan mo ang pag-ungol ng puso niyang naghahanap ng yakap ng may kapal. Sa gayong pagtitigil, magugulat kang halos magkasing tibay ang ugat ninyo. Pareho kayong nauuhaw, pareho kayong umaasa, pareho kayong nangangarap. Mula roon, lumalawak ang lupang maaaring pagtamnan ng kapayapaan, sapagkat binubungkal ninyo ang nakabaong hiyas ng pagkakapareho bago ninyo tagpuin ang landas ng pagkakaiba. Hindi rin sapat ang nakalipas na kabutihan. Kailangang ligtasin natin ang hinaharap mula sa panganib ng paglimot. Ang kabataan ngayon ang susunod na magmamana ng tore ng pag-asang itinatayo natin. Kung hahayaan natin silang mabusog sa puot at takot, guguho ang tore at malulunod ang bukas. Kaya't gawing bahagi ng tahanan at silid-aralan ang pagbabahagi ng mga talinhaga ni na Jesus at isa, ang kwento ng mabuting Samaritano at ang salaysay ng batang si Mariam na lumakas sa disyerto, ang parabola ng alibughong anak at ang katang-aral ng taong may ketong na pinagaling. Sa bawat salaysay, ipakita na ang bida ay hindi lang nagtataglay ng kapangyarihan, kundi higit sa lahat ng pusong handang magmahal sa kabila ng sugat ng kapwa. Sa ganitong paraan, unti-unting huhubugin ang susunod na henerasyong marunong tumanggi sa karahasan at marunong pumili ng sagipin ang kahinaan ng kapwa imbes na pahirapan ito. Sa antas ng pamayanan, mahalaga ang sama-samang paglikha ng pangarap. Magtipon ang mga pinuno ng simbahan at masjid.
kasama ang mga guro, magbubukid, negosyante at kawani upang itanong ano ang larawan ng lungsod o baryo na gusto nating iwan sa ating mga apo. Sa pagpupulong, talupan ang balat ng personal na interes. Itapon ang buto ng pagtatakutan at ihalo ang katas ng kabutihan mula sa magkabilang tradisyon. Sa sandaling magtunggali ang saloobin, alalahanin na ang takong ng pagmamataas ang madalas sumira sa yayabong na pagtutulungan. Kung magnanais ang isa ng proyekto ng pangisdaan at ang isa ng proyektong pangkagubatan, alalahanin nating pwedeng magtanim ng bakawan sa bungangan ng ilog at mag-alaga ng isda sa ilalim nito. Sa gayong malikhaing pagtutugma, lumilikha tayo ng sining ng posibilidad, sining na unang itinuro ng Santisimo at ng Al-Rahman na lumikha ng daigdig mula sa wala. Sa larangan ng katarungan, hamunin natin ang sarili na maging tinig ng mga dinudurog ng sistema. Kapag may mangingisdang pinaiikot ng utang at extortion, maging tulay tayo sa paglikha ng kooperatiba. Kapag may magulang na hindi makapagpaaral dahil sa taas ng matrikula, hanapan natin ng eskema ng scholarship. Kapag may batang naulila dahil sa alitan ng armadong pangkat, kalong natin siya at ipadama na hindi siya kalabisan sa mundong ito. Sa bawat hakbang na ito, kumikilos si Jesus sa ating talampakan at pumikit man tayo, mararamdaman nating humahalili si isa sa ating mga palad. Ang bawat kamay na napupuno ng pag-asa ay mistulang pako ng krus na hindi na sumasakit, kundi nagmumulay balsamo sa sugat ng mundo. Nakalinya rin sa ating landas ang hamon ng kalikasan. Sumisiklab ang mga kagubatan, nalilimas ang dagat, kumakapal ang ulap ng usok. Kapwa sumigaw ang mga banal na aklat na tayo'y katiwala ng nilikha. Kaya tuwing nagtatanim tayo ng puno, tuwing nagsasala tayo ng basura, tuwing iniiwasan nating sayangin ang pagkain, tinutulungan nating magsalubong ang langit at lupa sa halik ng pag-asa. Hindi na natin kailangang maghintay ng himalang pambihira. Sapat na ang magsindi tayo ng ilaw sa mga sulok na kinain ng tambak ng plastik. At saka maririnig natin ang malamyos na nagpupuring tinig ng kalikasan na muling nabubuhayan. Parang himig ng mga anghel at ng mga huri na magkasabay na umaawit, may patong ding mapanlinlang na tinig ang takot. Lagi nitong ibinubulong na kulang tayo, mahina tayo, o baka pagtawanan tayo. Ngunit mas malakas ang tinig ng Panginoon na nagsasabing, huwag kang mangamba, kasama mo ako. At ang tinig ng Allah na nagsasabing, ang aking awa ay laging sumusumpong sa iyo. Tuwing papasok ang takot, yakapin natin ito at sabihing, salamat, ipinaalala mo sa akin na kailangan kong kumapit. Pagkaraan, hayaang dumaloy ang lakas na dulot ng pananalig. Sa tuwing tinatanggap natin ang takot at ginagawa itong tungtungan sa pagkilos, para tayong sundalong may panangga na hinubog sa bulalakaw ng kalangitan, matatag, maningning, at hindi basta-basta matitinag. Sa bandang dulo ng bawat araw, pagbalik natin sa payapang sulok ng kwarto, suriin natin ang sarili. Sino ang napangiti ko? Sino ang napakinggan ko? Saan ako nabigo at ano ang aral? Kung may nasaktan tayong damdamin, isulat ang mensahe ng paghingi ng tawad at ipadala bago pa sumikat ang araw. Sa ganitong praktika ng pagsusuri ng budhi, hinuhugasan natin ang alikabok ng kaluluwa at nagbibigay daan tayong sumibol ang panibagong kabutihan bukas. Hindi matatapos ang pagkukumpuni sa sarili. Araw-araw tayong aalisin ang lumang balat at magsusuot ng bagong hiwaga. Ngunit habang paulit-ulit ito, patuloy ding lalalim ang ugat ng pagkadalisay hanggang umabot ito sa kailaliman ng ating pagkatao. At doon mag-uugat ang punong hindi na matitinag ng unos. Hindi natin malilimutan ang kapangyarihan ng panalangin. Kapag sama-samang nakaluhod ang mga taga-magkaibang pananampalataya, bumabagsak ang pader na gawa sa takot. Hindi na mahalaga kung ang isang kamay ay nakataas at ang isa ay nakatiklop, o kung ang isa ay nakaharap sa silangan at ang isa sa kabisera ng altar. Sa himpapawid, ang lahat ng sigaw ng puso ay iisang lengguwahe.
Sa bawat himig ng ladha ilaha ilallah at bawat himig ng santo, 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 nagiging batubalani ang hangin na humihigop sa dilim at nagbibigay daan sa liwanag. Kung madalas nating gawin ito, sabay na panalangin para sa kapayapaan, mas mabilis na lalambot ang bato ng galit at mas mabilis na lalago ang bulaklak ng kapatawaran. Sa mga puok na may alitan, isulong ang sining ng pagkukuwento. Kapag nagtipon-tipon ang matatanda at kabataan mula sa magkaibang panig upang magbahagi kung paanong naligtas sila ng pag-ibig sa gitna ng gulo, natutunaw ang lamig ng pagdududa. Ang babae mula sa dulo ng kabilang ilog na minsang kinatakutan mo, maaring may kwentong kapareho ng lola mo na nagsasakripisyo sa dilim upang maitaguyod ang pamilya. Ang batang lalaki na minsang itinuring mong panganib, maaaring nangangarap lamang magkaroon ng simpleng laruan na kala mo'y napakaliit ngunit para sa kanya'y rebolusyong makapagpapangiti. Kapag pinakikinggan natin ang ganitong salaysay, may mahiwagang sinulid na nagdurugtong sa puso papunta sa puso at hindi iyon madaling mapigtas kahit sa paghila ng propaganda. May mga pagkakataong mapapansin nating tila kulang ang salita. Doon papasok ang sining. Sa pagpipinta, maaari nating ilarawan si Jesus at si Isa na sabay na nagbabasbas ng mga ulila. Sa sayaw, maaari nating ipakita ang pag-indak ng nagkakaisang pagmamahal. Sa musika, maaari nating habiin ang kumpas ng kulintang at kumpas ng gitara upang bumuo ng iisang awit. Kapag nagsasanib ang kulay, galaw at himig, nabubuo ang karanasan na lampas sa lohika, karanasang dinadama at hindi basta dinidiktahan. Sa ganitong paraan, gumising tayo ng damdaming nakakatakot salitang ipahayag. Ang pangungulila, ang pagsisisi, ang pag-ibig na walang parusa. At kapag natikman ito, wala nang makakabalik sa dating pananaw na tayo'y magkahiwalay. Madarama nating mahirap putulin ang sinulid ng karanasang pinagbuholo ng sining. Sa pagbagtas natin sa huling bahagi ng mahabang paglalakbay na ito, unawain nating ang hinaharap ay hindi lamang hinuhulaan. Hinuhubog ito, pinipili ito, at iniluluwa mula sa ating mga ginagawang maliliit na desisyon. Kapag pumili tayong mang-insulto, nagtatayo tayo ng ladrilyo ng pader. Kapag pumili tayong magmahal, naglalatag tayo ng tabla sa tulay. Kung sa bawat araw ay piliin nating ang tulay ang dagdagan, darating ang oras na ang pader ay lulubog sa lupa at lalakad tayong magkahawak kamay patungo sa bukang liwayway na walang batid na takot, sapagkat malinaw na ang liwanag ng may kapal ay mas maigting kaysa anino ng kasaysayan. Sa paghinga natin ngayon, magpasalamat tayo na ang Biblia at Quran ay patuloy na bumubulong ng pag-asa. Huwag nating hintaying humina ang bulong. Ibulong ito sa unang batang makasalubong natin. May pag-asang naghihintay, may liwanag na darating, at tayong lahat ay maaaring maging sulo. Huwag tayong matakot kung minsan ay tila kandilang humaharap sa buhawi. Ang mahalaga, hindi tayo kusakubleng mamamatay. Kapag nanginig ang apoy, magtulungan tayong tabang at tabingan ito. At kapag sumigla na, hayaang maglikha ng panibagong apoy sa tabi. Sa gayoy, mapupuno ang mundo ng mga kandilang nagmamahal sa dilim hanggang sumikat ang araw na pinakahihintay, ang araw na darating si Jesus upang ipunin ang lahat ng bituin at gawing iisang araw ng walang hanggang kapayapaan. At kung sakaling hindi na natin maabutan ang araw na iyon, magalak pa rin tayo, sapagkat hindi sa haba ng buhay sinusukat ang tagumpay, kundi sa lawak ng pag-ibig na naihasik. Kung sa huling hininga mo'y may isa mang kaluluwang napangiti dahil sa iyo, ang buong kalangitan ay magbubunyi. At doon, sa pagitan ng huling pintig ng puso mo at unang sulyap sa walang hanggang liwanag, maririnig mo ang tinig na magkahalong makalangit at makalupa. Tinig na buong lambing na magsasabing, "Maligayang pag-uwi, matapang na anak. Tinapos mo ang takbuhin. Dumating ka ng may pusong nagliyab sa pag-ibig. Ngayon, magpahinga ka sa bisig ng aking kapayapaan. Sa puntong ito ng ating talakbay,
tila nararamdaman na ng bawat himaymay ng ating pagkatao ang marahang, subalit matatag na kabog ng iisang pintig. Pintig ng pag-ibig na hinahabi ng mga kamay ni Jesus sa magkabilang pampang ng Kristyanismo at Islam. Kung itinanim natin sa mga naunang bahagi ang binhi ng pagkilala, pakikinig, paglingap at pangarap, ngayon na may uusbong ang bunga. Isang pamayanang may tapang humakbang lampas sa takdang guhit ng kinagisnan at may lakas ng loob magtahi ng hinaharap na yari sa ginto ng pagkakapatiran. Magsimula tayo sa pagpapanday ng katarungang panlipunan bilang buhay na pagsamba. Kapwa nagbubulyaw ang Biblia at Koran na hindi maaabot ng dasal ang langit kung pinababayaan nating kumulubot sa gutom ang tiyan ng kapwa. Kaya bigkisin natin ang baywang, isigaw sa palengke, sa bodega, sa tanggapan na ang tamang sahod ay hindi limos, kundi karapatang iniuukit ng Diyos sa noo ng manggagawa. Gumawa tayo ng mga kooperatibang pinatatakbo ng loobing sama-sama, Kristiyano man o Muslim, upang mapawi ang sindak ng pangungutang na parang leeg na tinatalian ng lubid. Kung may lumalabag, sumandig tayo sa batas. Ngunit habang buhay manindigan na ang hangarin ay pagbangon, hindi paglapastangan. Sa bawat kontratang patas ang lagda, kumikislap ang ngiti ni Jesus, na karpinterong nagpasimula ng buhay sa simpleng mesa at bumubulong si Isa na anak ni Mariam. Huwag marminghay, kumilos na parang ang gantimpala mo'y walang hanggan. Sunod ay ang paggising sa larangan ng kalusugan. Kay raming ina na nalulunod sa lungkot dahil iisang tableta ang di makuha. Kay raming ama na tuyo ang baga sapagkat walang klinikang marating. Panawagan ito sa kapatid na doktor, nurse at manggagawang pangkalusugan, Kristiyano man o Muslim. Nabuwagin ang pader ng bayad at distansya. Maglunsad tayo ng mga klinikang naglalakad, magtayo ng mga butikang bayan, magbahagi ng kaalaman sa halamang gamot at malinis na tubig. Sa bawat sugat na nililinis ng walang singil, dumadaloy ang himala ng Galilea at ng disyerto ng Nazareth. Sa bawat sanggol na naiahon sa lagnat, parang muling bumubulong si Jesus. Hayaang lumapit ang mga bata. At sa taos-pusong pagturo sa ina ng tamang pag-ubo at sa ama ng wastong paghugas, nagpapahiwatig si Isa na tunay ngang ang awa ng lumikha ay mas malawak kaysa karagatang yakap ng buwan. Hindi matatakasan ng hamon ng makabagong kapaligiran. Pinuputol ng mina ang kabundukan, sinasakal ng usok ang dagat ng bituin sa gabi, at ang ilog ay lumuluhan ng lason. Naririnig natin ang lumang sigaw, sakop at paamo. Ngunit sa dalawang banal na aklat, mas malinaw ang tagubilin, pangalagaan at alagaan. Kaya mag-alsa ang puso, magtanim ng punong maaaring hindi na natin maaninuan, maglinis ng dagat ng walang reklamo, magsulat sa balumbon ng batas upang ipagbawal ang mapanakop na kutsilyo sa lupa. Kapag humahalik ang dulo ng pala sa lupa, kumakaba si Jesus sa dibdib ng magsasaka. Kapag humahakbang ang binatang Muslim na voluntaryo sa tabing dagat, sumasabay si Isa sa tunog ng alon. Wala nang mas dakilang seremonya kaysa pinagbuklod na hilam ng pawis na nagpapayabong sa gubat. At wala nang mas dalisay na awit kaysa sabayang huni ng anak dalampasigan at anak bundok na naglalatag ng bakawan at punla. Pagkatapos, sumilip tayo sa larangan ng teknolohiya, ang tila bagong tore ng Babel na maaaring maging hagdan patungo sa kabundukan ng liwanag kung gagamitin ng tama. Sa bawat pindot sa padala ng mensahe, makapipili tayong magpalaganap ng tsismis o magpalaganap ng pag-asa. Ating pairalin ang disiplina. Kapag nakita ang balitang nakasusugat, huwag agad ipasa. Salain, saliksikin, suriin. Sa halip, ibahagi ang kwento ng batang Maranao at batang Tagalog na sabay nagsasanay magprograma upang lumikha ng larong nagtuturo ng kapayapaan. Ikalat ang video ng kabataang pari at kabataang imam na nagtutuwang magbigay ng libreng leksyon sa agham at matematika sa baryong lubog sa baha.
Sa sinulid na hibla pa lamang ng kuryente, makapagtatahi tayo ng kumot na sasalo sa giniginaw na diwa ng sangkatauhan. Subalit hindi sapat ang paghanga. Kailangan ang pagtutulungan upang ang makabagong kasangkapan ay maging tigib ng kaluluwa, hindi tagapagpalalim ng hiwalay. Sa gitna ng pagyayabong ng kultura, naririyan ang sining, ang salitang nagdudugtong sa hiwaga at araw-araw. Lumitaw ang mga dula sa entabladong patpat. Ang batang Kristiyanong umaawit ng Ama Namin, habang ang batang Muslim ay nagkakaroon ng himig na nagiiwan ng halimuyak ng Bismillah. Habang pinapanood sila ng nakatatanda, natutuyo ang lumang luha ng galit at pinalitan ng luha ng pagtataka. Paano naging ganito? Kadaling pagtagpuin ang musika kung dati kay kapal ng takot. Sa murang kulay, nakapinta sa pader ang dalawang kamay. Isang kamay na may rosaryo at isang kamay na may tasbih. Sabay humahawak sa tubig na bumabalong mula sa bitak. Ang mensahe, dito nag-uumpisa ang bagong bukas. Dito kumikislap ang tubig ng kapayapaan. Sa bawat larawan, sayaw at tula, unti-unting nasusukat ang ating lakas. Kung kaya nating alagaan ang sining, kaya nating alagaan ang isa't isa. Magbalik tayo sa tahanan, sandigan ng bawat lipunan, pagpahingahin ang talukap at pakinggan ang nilalarong huni ng gabi. Tanungin ang sarili, paano ko dinadala si Jesus sa hapag? Paano nagiging lansungan si Isa sa aking sala? Hindi kailangang simulan sa dakilang mensahe. Sapat na ang magpatira pa sa tahimik na puso, magpaumanhin sa asawa, magluto ng masustansyang ulam para sa anak, mag-alok ng tsaa sa biyanan, kahit magkaibang pananaw sa politika o doktrina. Sa bawat munting lakad ng pagpapakumbaba, tumutubo ang malalambot na pader ng langit sa loob ng dingding ng bahay. At sa gabi-gabing panalangin, kumukurap ang bituin ng pag-asa para sa kalye, purok at lungsod. Hindi nawawala ang banta ng sigalot. Laging may darating na balitang naglalaman ng baril, bomba at sigaw. Sa oras na iyon, maging bantay ng daigdig ang ating dila at kamay. Kapag naligalig ang kapatid na nasa malayong puok, ipadala agad ang dasal, hindi bilang liban sa kilos, kundi unang hakbang. Kasunod, ipakilos ang kabutihang konkretong tumutugon, mag-ipon ng pondo, magbalot ng gamot, magbukas ng silid-aralang pansamantalang sisilong sa mga lumikas. Kung tayo'y pastor, imam, rabbi, o pinunong pamayan ng sibil, magsanib tayo upang ihayag sa radyo at media ang mensahe. Hindi tanggap ng langit ang karahasang pumapatay sa inosente. Kapag nagsalita tayong magkakasabay, lalakas ang dagundong ng lupa at magigising ang mga natutulog na konsensya. Sa sandaling iyon, magkakatotoo ang hula. Ang kalasag ng pag-ibig ay mabibigat ngunit hindi mababasag. Sa larangan ng kabataan, ilatag natin ang landas na tatahakin nila. Turuan silang mangarap ng mataas ngunit lumakad ng mababa. Huwag silang sukuan sa kanilang gawi ng mabilis na takbo sa larangan ng tukso. Bagkus samahan sila sa paghahanap ng tunay na halaga. Maglunsad ng kampo kung saan sabay silang nagluluto, nagtatanim, nagdarasal, nagkakantahan. Hayaang matuklasan nila na ang saya ay hindi napapako sa panalong puntos ng laro sa cellphone, kundi sa hititbuga ng tawanan kapag nagkamali sa pagkanta, subalit nagtatawanan sila ng walang pangungutya. Kung may pagkakataon, akayin silang maglingkod sa bahay ampunan, ospital, at tirahan ng matatanda. Dito nila maririnig ang kwento ng matatandang Kristiyanong nagtabas ng tela para sa kambal na belo ng madre at matandang Muslim na nag-ukit ng kahoy na krus bilang regalo sa kapitbahay. Sa bawat haplos ng kabataan sa kulubot na balat, nagdurugtong ang kahapon at bukas. Doon nagsisimula ang pamana. Hindi malilimutan ang larangan ng pagkukumpuni ng sarili. Kapwa relihiyon ang may tradisyon ng pag-aayuno, Kwaresma sa Kristiyano at Ramadan sa Muslim. Isabuhay natin ito lampas sa kalendaryo. Kapag ninais ng tiyan ng labis, pigilan at alalahanin ang mga nagugutom. Kapag ninais ng dila ang mapanirang salita,
itikom at alalahanin ang sugat ng maririnig nito. Kapag ninais ng kamay ang ginto ng pandaraya, iurong at alalahanin na mas dakila ang gintong nahuhulog mula sa makapit na palad ng pagkakawang gawa. Sa gayong paulit-ulit na pagdidisiplina, hinuhugis tayo ng langit upang maging sisidlan na hindi na mapupunit ng hinanakit. Sa bawat tagumpay laban sa sariling kasibaan, isang bituin ang kumikislap sa dagat ng gabi, pinapanatag ang galaw ng bangkang naglalayag. Bilang huling pintig ng bahaging ito, sumilip tayo sa sanaring katahimikan. Kapag humupa na ang ingay ng lungsod, ilatag ang katawan sa banig, ipikit ang mata, at pakinggan ang malayong daluyong ng hangin. Sa paglangoy nito, maririnig mo ang dalawang pangako. Mula sa krus na nakaukit sa puso ng iglesia, umuukil-kil ang tinig ni Jesus. Tapos na ang digmaan, tapos na ang buhay na binabakuran ng takot. Mula sa kalangitan ng Quraysh, dumadaloy ang bulong ni Isa. Sumilong ka sa awa, huwag mag-alala sa dati mong sala. Ang dalawang tinig ay tila magkaibang alon, ngunit iisang dagat. At sa pagkakaindak nila sa dalampasigan ng iyong kaluluwa, mahuhugasan ang buhangin ng alinlangan. Pagmulat mo sa umaga, madaig mo sana ang pagod at ang sikat ng araw ay sumikat mula sa loob palabas, sapagkat dala mo na ang hiwagang nagpapahilig sa mundo. Ang kapangyarihan ng pag-ibig na isinilang sa Bethlehem, lumaki sa Nazareth, nagsaysay sa Galilea, sumindi sa Mecca, at bumaba sa Medina. Pag-ibig na walang kinikilalang hangganan, walang takdang relihiyon, pag-ibig na panghabang buhay at lampas sa libingan. Pagkatapos ng mahabang daan, baka itanong mo, nasaan na tayo sa 5 bahaging ito? Ang sagot, nasa gitna pa lang, sapagkat ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa anumang unit ng salita, kundi sa haba ng kakayahan nating manatiling tapat sa araw-araw. Kaya buksan mo ang kalendaryo, markahan ang araw na ito bilang pasimula ng palagiang pakikibahagi. Isang tahimik na dasal tuwing paggising, isang gawain ng habag bago ang paglubog ng araw, isang pagpapasalamat bago pumikit. Kapag nakinang sa hangin ang pag-ibig mo, magpupumilit itong hanapin ang pag-ibig ng iba, tulay na maghahatid sa pampang ng kaganapan. Magpahinga ka ngayon, ngunit huwag itumba ang lampara. Sa susunod na yugto ng kalakbay, isasayaw natin ang apoy na ito, palalakasin pa, at muling ipapasa sa kamay ng iba. Ngunit para sa gabi ngayon, damhin mo ang liwanag na lumulusong sa katahimikan. Habang sumisinghot ka ng hangin, pakinggan mo ang sinserong taginting ng pulso mo. Pulsong bininyagan sa tubig ng Jordan at binasbasan ng ulan ng ngalan ni Allah. Kung mananatili kang gising sa tunog nito, sigurado akong magsisilang pa tayo ng libu-libong bukang liwayway ng kapayapaan. Sapagkat kay Jesus, na minamahal ng Kristiyano at iginagalang ng Muslim, nagtatagpo ang ating mga landas. At sa kanya ring liwanag, walang sangay ng sangkatauhan ang hindi kayang maging iisa.